Sa puntong ito, babalikan po natin si Yusek Raul Aguilos ng Department of Energy. Yusek, magandang hapon po uli. Magandang hapon po. Sorry po, wala po putol pong linya. Oo nga, kanina ho naputol. Anyway, ang tinatanong ko po kanina, Yusek, yung may nabasa ho akong isang artikulo kanina na sinasabing hindi pa ho, merong matindi pa tayo mga demand ng kuryente na kakaharapin bago matapos itong buwan ng Mayo o hanggang sa early part of June. Ano ho pwedeng gawin ng ating mga consumer para ho tayo makatulong dito sa pagtitipid sa kuryente? Unang-una po, nananawagan ng DOE na sana bawas-bawasan po ang consumo natin, especially yung mga air conditioning units po natin. Sana po ay hanggang umabot sa 25 degrees Celsius ang dapat natin. Malaking bagay na po ito sa pagtitipid natin ng kuryente. Saka meron po tayong actually ginagawang tayong program po gagawin ni Meralco. Itong parang po ay mababawasan po ang paggamit ng kuryente sa grid sa pamamagitan po ng pag-deload ng kanilang mga, especially mga malls, yung mga industrial plants, yung mga malalaking consumers. Ito po ay isang pamamaraan po na mabawasan. Pero tuloy-tuloy po ang panawagan ng DOE na sana po ang bawat tao, ang bawat konsumidor ay magkaroon po ng puso para at least makatulong po sa pagbabawas ng kuryente, especially sa kanilang mga kabahayan. No? So ito po ay panawagan sa lahat. Kasi tama po yun, Susan, na hanggang sa katapusan po ng Mayo ay mararanasan po natin ang pinakamainit at pinakamataas po na paggamit, konsumo ng kuryente. In fact, kaninang umaga, Susan, na naranasan po natin ang naitalang pinakamataas na recorded na history ang paggamit ng tinatawag na demand peak. Umabot po ng 8,617. Ito na po yung pinakamataas na demand peak na itala dito sa pag-record po natin ng power outlook. Buti naman po, naroon tayong available capacity at hindi rin po tayo nag-declare ng yellow alert. Oh, kasi Yusek, ang aasahan ba natin dito kung sakali ho talaga na tataas ho yung demand at lalo na napapasabay pa yung pag-shutdown ng ilan natin mga power plants pwedeng humantong talaga doon sa magiging meron tayong mga rotational brownouts na mararanasan hindi lamang dito sa Luzon kundi maging sa Visayas at Mindanao. Ganun po yun. Tama po yun, no? Okay. Yan ang hello? Apo, sir, Yusek, go ahead po. Go ahead po. Yes, oo. Tama po yun. Ang tanawagan po namin ay tuloy-tuloy po. No? Sana hindi na po tayo aabot sa rotating brownout. Papapagitan po sa pagbabawas po ng mga konsumo ng ating electricity sa ating mga kabahayan. No? So ito po ang panawagan natin sa buong Pilipinas. Hindi lang po sa Luzon, kundi sa Visayas at Mindanao na sana po dahil sa init po ng panahon ay tumataas po ang konsumo. Sana po ay magkaroon po tayo ng personal sacrifice o magitan po ng pagkakaroon po ng konting inconvenience especially during peak hours na bawasan po sana ang ating paggamit ng mga air conditioning unit. Ito po ay malaking bagay sa pagbabawas ng konsumo po. Okay, maraming salamat po, Yusek Raul Aguilos ng Department of Energy. Maraming salamat po, Susan. Mabuhay po kayo.